Top 1998. So talagang na-pressure ako sa mga batang ito. So talagang magaling sila and God really touches their heart. Okay, meron spirit na pinapunta talaga sa kanila at talagang pagbata ang nagsalita talagang hindi tayo aantuin. Talagang lahat ng words na bibigkasin nila ay manggagaling talaga sa puso nila. At higit sa lahat, syempre, tayo lahat ay maiintindihan natin yun. So sana mga kapatid, bago ako magsimula, ang tingin nyo sa akin ay bata din. Kahit ako ang pinakamalaki sa kanila, tingnan mo ko sila isa-isa. Kapatid, ilan taon ka na? 10 po. Kapatid, ilan taon ka na? 11. Ang isa 17, ang isa 18. So talagang walang choice. Ako ang pinakabata sa lahat. And I was 11 years old way back 1998. God is good. All the time. Okay, gusto ko po sana marinig ang lahat ng malakas ng Amen para po mawala ang kaba namin lahat. Lahat po? Amen! Salamat po. Before anything else, bago po ako magsalita, the reason why I am here, the reason what I achieved in my life, the reason kung nasan ako ngayon at kung ano na-achieve ko sa buhay ko, is because of this person na very special sa akin. At salamat kila Pastor na sa araw na ito, isa sa pinakataong mahal ko ay nagdiriwang ng kanyang birthday, and that is my father. Okay? Bago ang lahat, happy birthday ko muna sa aking tatay. Bago ako magsalita. Yan po ang madalas mong kaaway, madalas mo rin kaibigan, madalas sa lahat. Okay. Ang title po ng aking message sa bagay ito ay On Eagle's Wings, The God-Directed Life. Sa kanta ni Desire kanina, give your heart to the Lord. Are you all guys give your heart to the Lord already? Again? Did you already give your heart to the Lord? Yes! Amen tayo dyan mga kapatid. And with that, I want you to open your Bible in the book of Isaiah chapter 40 verses 29 to 31. And it says, He gives power to the faint, and to them that have no mind He increases strength. Even the youth shall faint, and the young men shall rapidly fall. But they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up wings as eagles. They shall run and not be weary, and they shall walk and not faint. So, dito po sa passage no, Isaiah 40 verse 29 to 31, dito sa passage na verse ito ay tayo lahat ay makakarinig. Lahat ng mga kabataan, sabi nga kanina, ang panawagan ng Diyos ay mula sa bata, hanggang sa bata, hanggang sa bata, hanggang sa bata. So, lahat mga kapatid, lahat tayo ngayon sa oras ito ay mga bata. So, sino po ang nakakarinig sa Isaiah 40, chapter 40, verses 29 to 31? So, lahat ng mga pagsubok daw sa buhay natin, God will give us strength. Okay? He will make us soar to the sky. Ano ba ang meaning ng mga eagles? Bakit ba meron tayong mga eagles? Sila ba ang pinakamataas lumipad? Yes or no? Ang eagle na ba ang pinakamataas lumipad? Okay, so ngayon, isasakay ko kayo sa isang agila. So, when God called young Isaiah, kailangan mo muna maging propeta at kailangan mo muna pumunta sa isang lugar na ito. Ano kagad na naisip na Isaiah? Meron siyang isang matinding tanong sa Panginoon. Lord, sabi niya, how long must I deliver your message? Gaano katagal ako magpapabalita ng iyong pabalita sa lugar na iyan? Ang sabi ng Panginoon, until the cities be devastated and without inhabitant, until the houses be without people and the land utterly desolate. Ano daw sa Tagalog? Kailangan mawala ang mga tao doon, walang maninirahan sa kanilang mga bahay, at kahit isang living things ay wala maninira kahit isa sa lugar na iyon. Ha? Sabi na Isaiah, ganon? Kung saan ibibigay yun, napakahirap nun, mga kapatid. Okay? Napakahirap para sa ganon, pero isa lang ang gusto ng Panginoon para kay Isaiah. Ang sabi sa kanya, I want you to be faithful to the bitter end. I don't want you to ever give up. The youth may faint and fall by the wayside, but I want you to keep on going. Napakaganda ng sabi sa kanya ng Panginoon. Gusto ko, sa kabila ng mga pagsubok mo na daraanan, sa kabila ng mga sakit, sa kabila ng mga pangungutyasan ng mga tao doon, kung haan po sa hinga, okay lang yan. Nandito ako, katabi mo palagi. Diba? Amen po ba, mga kapatid? So with that, meron po akong tatlong great truths, the great truths about life. Okay? Kung paano na tayo
how are we going to keep on going despite of these trials, despite of these fears, despite of the hard emotions? Lahat yun, paano tayo makakapag-move on kung alam natin na nandito ang ating Panginoon? So number one, a truth about life's waiting. Ang katotohanan sa buhay na mayroong paghihintay daw. Okay, paano yun? Okay, ang sabi sa Isaiah, they that wait on the Lord shall what? Shall renew their strength. Okay, they shall wait. Kailangan, the truth about life is about waiting. Kailangan meron tayong paghihintay. Para na yung kwento ni Moses eh. Nung iniligtas yung mga tao sa Egypt, ano siya? Nasa Red Sea na siya. At habang nasa Red Sea na siya, wala na silang tataguhan kundi ang dagat na yun. Ang mga tao nasa likod niya. Moses, ano ang gagawin natin? Ang sabi sa kanya ni Moses, Moses, stand still and wait. Tumayo kayo dyan at maghintay. Ang sabi ng mga tao, ha? Tatayo tayo? Maghihintay tayo? Andiyan na 600 chariots of horses, inaabol na tayo. Ang mga alikaberd na dinaanan ng mga kabayo ay nasa paligid na natin. Nararamdaman na natin na andiyan sila. Stand still and wait. Kayo, mga kapatid, kung merong sasaksak sa inyo, hintay mo bang tumusok ang kutsilo? Kung alam mong magnanakaw ang katabi mo, hintay mo bang mawalan ka pa ng isang gamit? Hihintayin pa ba? Hindi. Pero sabi sa kanya ni Moses, stand still and wait, and God will do the rest. Ano ang ginawa ng Panginoon? Okay? Once that Moses pointed his rod, and the Red Sea was separated into two, at sila lahat ay nakadaan. So, maghihintay pa ba tayo? Tayo mga Kristiyano, kailangan pa ba natin hintayin ang ikalawang pagdating ng Panginoon? Yes! Kailangan ba natin hintayin ang Panginoon sa kanyang ikalawang pagdating? Ano daw po? Okay, salamat po. So, sa ating paghihintay, marami po yung pagsubok na daraanan. Nandyan yung kamatayan, nandyan yung break-up, nandyan yung problema financial, spiritual, emotional, lahat na klase ng problema ay daraanan natin. But, diba, we still have to wait for the Lord's second coming. Madali po bang maghintay, mga kapatid? Mahirap. Madali bang maghintay? Brother Magdapat, sobrang hirap maghintay. Ako po ang inyong likod, sobrang bugnutin ako. Bugnutin sa Tagalog, ayoko naghihintay. Tinayok sa lahat, ayoko kaya naghihintay, dahil kapag naghihintay ako, umiinit ang ulo ko. Pero, may napapala ba ako sa init ng ulo ko? Wala. So then finally I realized, wala naman ako mapapala kung iinit ang ulo ko sa taong kausap ko eh. Bakit ako paghihintayin? Diba? Kung ang Panginoon, hihintayin ko yan. Hihintayin natin lahat, whatever circumstances, whatever trials, whatever everything that heart, that will cross our lives, lahat yun. Hihintayin natin yun para sa ikalawang pagdating ng ating Panginoon. Diba po? Kahit gaano kahirap ang ating pagdaanan sa buhay. So meron pong isang kwento dyan. Meron pong isang pastor, for 40 years na buhay siya bilang Kristiyano, nagturo siya ng pag-ibig. Nagturo siya ng mga magagandang asal sa mga tao, sa mga kabataan, sa lahat ng mga bata. Yun ang ginawa niya after 40 years. Pero, pagkatapos nun, siya ay nag-retire na, at habang ginagawa niya ang kanyang bahay, ay meron siyang inilagay na semento para pagdating lalo ang kanyang bahay. In just as that, merong mga kapatid, may mga batang naglalaro sa semento na nilagay niya sa kanyang bahay at lahat ng prints ng mga paanon ay nandun. Kung kayong taong yun, magagalit ba kayo for a long time na inilagay niyo yun, for a long time na pinagaganda niyo yung bahay niyo, then all of a sudden may mga batang tatakbo at lalaro ng concrete na ito at mag-iiwan pa ng bakas, matutuwa pa kayo? Ang ginawa nitong pastor na ito, hinabol na ang mga bata, pinagalitan niya kung ano ang sinabi sa mga bata. Ikaw bata ka! Kayo na kalalagay mo lang ang semento, tatakbuhan mo? Tingnan mo ang semento ginawa mo. Tingnan mo lahat ng prints na dyan. Paano kung may babalik yan? Narinig siya ng asawa niya. Honey, bakit mo pinapakita ng mga batang ito? For 40 years, nagturo ka ng tungkol sa pag-ibig. For 40 years na nagturo ka ng kabutihang asal. Sa isang iglap lang, pinagalitan mo itong mga bata ito kung ano-ano sinabi mo. Meron po si article doon na lahat po ng sinabi niya ay nandun sa mga batang yun. So, hindi mo na ipinakita kung ano ka. So, ibig sabihin, yung 40 years na nagtatrabaho ka, yung 40 years
na ipinakita mo kung ano ka in 40 years na nagturo ka ng mga magandang asal was all abstract. Ano to nangyari sa'yo? Sabi ng asawa niya. At walang nagawa ang kanyang asawa dahil hindi na hinintay ang pagkakataong makita niya itong pastor na ito. So, mga kapatid, mahirap bang maghintay o madali? Mahirap pa din. Kagaya ng isang American na tumawag sa isang Birds Airline. Ang sabi niya, gaano katagal ang biyahe mula Dallas hanggang Paris? Sabi ng sumagot sa teller, sa operator, okay ma'am, just hold for a minute. Okay? At ang sabi sa kanya tumawag, okay, thank you, and then she hung up the phone. Okay? Binagsak niya yung telepono. Pagsabi ng teller sa kanya, okay ma'am, just wait for a minute. Wait for a minute, binagsak niya lang, hindi na hinintay ang minute. Okay? So tayo, mga Kristiyano, minsan ganito tayo Ang gusto natin na makuha, ang gusto natin maging in just a stop. Kailangan natin madalian tayo palagi. Gusto ko to. Pero wala tayong effort na ginagawa. Gusto ko yan, gusto ko siya, gusto ko to. Puro na lang gusto. Pero hindi ka makapaghintay. Di ba? Pero ang sabi ng Panginoon, if this is really planned by God, okay, kapag God is preparing something for us, then waiting is not a waste of time. Amen po mga kapatid. Waiting now is not a waste of time, lalo na kapag ito ay kagustuhan ng ating Panginoon. So that is number 1. Truth daw, ang buhay na mayroong paghihintay. Ang pangalawa po, the second truth is the great truth about life's renewing, pagbabago. May tanong po ako mga kapatid, lalo sa mga kabataan na sa likuran. Ano ba pinagkaiba ng renewing sa exchanging? Ang sabi sa Isaiah 40 verse 31, those who are weak shall renew what? Renew strength. Okay, they will renew strength daw. Those who are weak will renew their strength. So, ano pinagkaiba niya sa exchange at sa renew? Renewing and exchanging. Meron po isang kwento, meron isang pamilya na nagbakasyon sa Amerika. Si tatay at ang anak ng lalaki ay nagpunta sa ibang states at naiwan lang ang kanyang asawa. So every now and then, tinatawagan siya ng asawa sa bahay. Honey, kamusta ka na dyan? Okay ka lang ba dyan? Nandito ako ngayon sa state. Dito ako sa bawat sa lugar na pinupuntahan nitong magtatay nito ay tinatawagan niya lagi, ini-inform niya lagi yung asawa niya na naiwan. So merong isang time, sabi ng honey, ng asawa niyang babae na naiwan sa states, isang bansa states sa Amerika, sabi niya, honey, hindi ko magamit yung pick-up natin bagong bili. Ano kayang problema nito? So kapag sinabi yun, ano ang problema kapag hindi nag-start ang isang kotse, ang isang pick-up? Battery ang problema dyan. Pero for 4 years, okay, gamit na pick-up na yan, pero for 4 years, hindi napalitan ang battery. Ang sabi ng asawa niya nasa ibang state, okay, you just recharge the battery, honey. Pero ayaw pa rin mag-start. Okay? Pero sa kwentong ito, simple lang ang problema. Battery lang. We have to recharge the battery or we need to exchange another battery from other battery. Diba? Renew and exchange. Battery ang problema. For 4 years, we keep on recharging the battery. Pero wala pa rin nangyari. Sila pa rin. So ang problema ay battery. So therefore, kailangan palitan. Kailangan nang i-exchange ang battery na to. So that is the difference between renewing and exchanging. At ito daw ang buhay na merong pagbabago at merong kapalit habang naghihintay sa ating Panginoon. Amen po ba mga kapatid? Last, the third great truth is about what I have chosen to call life's rhythm. It's all about our lives. Kung paano natin haharapin ang mga pagsubok sa buhay, kung paano natin hahayaan ang Panginoon. Let God be God. Let God be ruled His Lordship. Kailangan ipakita natin na meron tayong Diyos that will renew our strength, that will recharge our strength, that will make us strong most of the time. Lahat yun ay gagawin ng Panginoon. So merong isang kwento dito. Isang pastor sa US, ang sabi niya, nabasa niya ang Isaiah 40, 29 to 31. Sabi niya, I will soar you to the sky, you will run, and you will not be weary, you will walk, and not be faint. Okay, lilipad ka ng mataas kasama ko, maglalakad ka na hindi ka mapapagod,
kaya mong tumakbo na kahit kailan ay hindi ka manlulupaypay. Pero one day, sa isang pastor na ito, ay habang siya ay sinasaksihan ang pagkamatay ng isang 7 years old ng anak na dahil sa leukemia, ay nagkaroon siya ng chance na mag-speak sa church nila. At ano ang title ng kanyang speak? Strength without faith. Kalakasan na walang panlulupaypay. At isa sa mga phrase na sinabi niya, brothers and sisters, I stood by you without soaring to the sky. I am barely walking with faith. Ang sabi niya, hindi ako lumilipad ngayon dahil sa problema ko. Ako ay naglalakad ngayon na hindi ko alam kung meron akong kasama. But alam ko na nandyan ang ating Panginoon. So, kaano kahirap sa ating Panginoon, sa ating mga kapatid, harapin ang mga pagsubok natin sa buhay? Ano ang pinakamasakit na pagdaraanan ng isang tao? The hardest thing in this world is to see your loved person, your loved person, lying on a casket. Ang pinakamasakit na pagdadaanan ng isang tao ay makita ang mahal mo, ang taong mahal mo na nakahiga sa isang casket, sa isang kabao. Kapag kayo ba ay namatayan, hindi ba kayo iiyak? Kapag kayo ba ay namatayan, kahit alam mong dahil na ang kapamilya mo, hindi ka ba mag-worry? Kaya mo ba bang i-uplift ang iyong pananampalataya in times of sorrow? Mahirap. Pero ang sabi ng Panginoon, if you believe in me, and my words remain in you, ask whatever it is, and it shall be surely given. Amen mga kapatid. Kung gusto mong lumipad, trust me, at paliliparin kita. Kung gusto mong tumakbo, trust me, and I will let you run without faith. Kung gusto mong maglakad, trust me, and I will let you walk with no worry. Tama po mga kapatid? Maraming sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon. Lahat yun, did you already give your heart to the Lord? Sabi sa kanta, when your heart has been broken too many times, kaya mo pa bang i-uplift ang iyong pananampalataya? Kaya mo pa kaya manalig sa Panginoon? Kakayanin natin yan mga kapatid. Bilang isang kabataan, bilang isang anak ng Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. Bago pa ako umupo, meron pa ako isang ikwento sa iyo. Ito po ang pinaka-favorite kong article. Nabasa ko po ito at nasabi ko na po ito sa aming church. Meron pong isang pastor sa England. Habang naglalakad siya papunta sa simbahan nila, ay meron siyang isang nakitang batang lalaki na meron dalang kulungan, na merong mga ibon sa palibot. At that time was winter. Si ibig sabihin, malamig doon at umuulan talaga ng yelo. Tinanong niya yung bata, Oy, ano ang gagawin mo sa mga ibon na yan? Ang sabi sa kanya ng bata, iuuwi ko po ito. Paglalaroin ko, lalaroan ko ito. Pagdating ko po sa bahay, iikot ko po yung mga pakpak na ito, babaliin ko ito. Sabi sa kanya, pastor, hindi ka ba magsasawa? Bakit ako magsasawa? Kung ako man ay magsawa, meron po kami pusa, ipapakain ko po yan. Wala naman po kwenta yan. Nilalamig na rin po yan, mamamatay na rin po yan. So, lalaroan ko na lang po. Ang sabi sa kanya ng pastor, boy, how much? Sabi niya, hindi ko na po ito pagbebenta kasi lalaroin ko po ito. Okay? How much? Ang sabi ulit ng pastor, magkano mo ibibenta ang mga ibon na yan sa akin? To make a story short, ibinenta ng bata sa pastor ang ibon na to sa halagang $10. Okay, anong ginawa ng pastor sa mga ibon na to? That time, nagsisimba sila. Ang pastor ay pumunta sa pulpito at pinakawalan niya ang mga ibon doon sa pulpito na para mainitan sila. Okay, in other words, okay, meron po explanation dito. Si Satan at ang Panginoon ay nag-usap muli sa langit. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, Satanas, bakit kailangan mong bumalik sa lupa? Sabi ng Satanas, kasi hindi pa ako tapos ituro sa kanila ang mga maling bagay. Kailangan ko pang ituro sa kanila ang diborso. Kailangan ko pala sa turuan magpumatay. Kailangan ko sa turuan magnakaw. Kailangan ko sa turuan ng kung ano-anong mga masasamang bagay. Ang sabi sa kanya ng Panginoon, Satanas, how much? Magkano? Sabi ng Satanas, hindi ko, walang halaga yan. Hindi ko ibibenta sa iyo mga tao. Sabi ulit sa kanya ng Panginoon, how much? Magkano? Okay, ang sabi ng Satanas sa kanya, your life
and your blood. And God said to Satan, Satan, it's done. Mga kapatid, uulitin ba natin ipako ulit ang ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan? Uulitin ba natin dudurahan ulit ang ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan? Gusto ba natin ulitin na masaktan ulit ang ating Panginoon dahil sa ating mga kasalanan? Hindi na. Dahil tayong lahat ay mahal ng ating Panginoon. God is with me, God is with you, and this is my prayer.